Okay. Magandang hating gabi 'no, sa ating lahat dito sa Donmar TV 'no. Ano ba ang ating, pag-uusapan ngayon? Breaking news ha, itong si Cheese Escudero raw di umano, ito yung unang balita natin ha, si Cheese Escudero daw nang-iengganyo raw ng ibang mga senador para i-convict si BP Sara. Nang-iengganyo siya na iboto natin na i-impeach natin si BP Sara raw. Yan raw ang kumakalat na issue ngayon na naririnig ng mga mainstream media sa loob ng Senado. Alam nyo naman, no, sa loob ng Senado during yung mga hearing, 'di ba, merong mga media doon nakaabang, News 5, GMA, ABS-CBN. Alam nyo naman merong mga assigned reporters doon sa loob, mga newscaster doon. Pero yan, assigned, meron yan, no? Oh. Dahil yan po ang assign nila, meron po silang nakalat na chismis na itong si Cheese Escudero nang iingganyo ng ibang mga senador na, pre, o iano natin, let's vote yes na i-impeach si BP Sara. Naiingganyo raw si Cheese Escudero. Yan raw ang kumakalat na issue sa loob ng Senado. Ang tanong, naniniwala ba kayo dito? Ang tanong, posible ba itong mangyari? Ang tanong, trahidor na ba si Cheese Escudero? Ang tanong, ganyan ba ang personality ni Cheese Escudero dito kay VP Sara? Sasagutin natin yan mamaya. Panoorin muna natin itong balita na ito. Okay? Mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Bongbong Marcos, wala na raw itong amor sa 2028. At kung sinong kandidato ang i-endorse ni BBM, ang sabi po nila, it's a suicide raw. Kung sino man ang i-endorse ni BBM sa 2028 na pagka-presidente, masisira lamang at ito'y matatalo. Dahil sirang-sira na po ang pangalan ni BBM. Ibig sabihin, walang coattail mag-endorso na hawakan para manalo ang i-endorse ni BBM. Pakinggan natin si Professor Malutikia patungkol po sa issue na ito kasi inanalyze po ito ni Professor Malutikia na kung merong manok ang BBM administration para sa 2028 ay sigurado raw matatalo ito dahil sa negative trust rating ni BBM. Mamaya ipanoorin natin yan kasi maganda po yung paliwanag ni Professor Malutikia dito. Okay? At last but not the least, ito po, nag-breaking news kanina, no, na itong si Orly Guteza, bumaliktad na raw itong si Orly Guteza. Yung mga dati niyang statements sa affidavit noong nagsalita siya sa Senado, lahat raw yun ay utos ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Ngayon, binawi na niya ang kanyang statement. Nag-sworn pa siya doon binawi niya. Ngunit subalit, booking siya dito kasi si Attorney Baligod may panibagong ebidensya laban dito kay Orly Guteza na naghahatid ng maleta. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong vlog na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe,
mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Kaya kapag nakasubscribe na kayo, updated na kayo sa mga breaking news at sa mga trending natin na mga balita. Heto. Unahin muna natin itong patungkol sa issue ni Chis Escudero na trahidor na ba siya ni VP Sara? Kasi nang iinganyo na siya ng mga senator judges na i-impeach ito si VP Sara, iboto natin na i-impeach si VP Sara. Gaano po ito katotoo? Alamin natin dito sa balita na ito. Tinanggi ng Senate Impeachment Court na inimpluwensyahan ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang senator judges na bumoto para makonvict si VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, saan ba galing itong usap-usapang sinusulong ni Escudero na makonvict si VP Sara? Jiggy, base sa isang online article, di umano may nangungumbinsi sa ilang senador na makabuo ng 16 na boto para nga makonvict itong si VP Sara Duterte. Hold on, sorry Jiggy, naririnig ko yung sarili ko. Hold on. Okay, so ayun, so base nga dyan sa online article na yan ay di umano kinukumbinsi ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang mga senador para nga makabuo ng 16 para makonvict si VP Sara Duterte doon sa kanyang impeachment trial. Di umano, ang nangungumbinsi ay si Presiding Officer na tinawanan daw ni Escudero nung siya ay tanungin ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, kaugnay niyan. Ang sabi nga raw ni Senator Escudero, ay bakit pa siya tinatanong kaugnay ng mga bagay na yan na hindi naman totoo. At sa ni Attorney Tonggol, hindi raw yan magagawa ni Senator Escudero, lalo na at lalo na yung pamumulitika sa gitna ng abalang-abala daw si Senator Escudero dahil sa kanya mga officer ng impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya, sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case. It's so preposterous na may ganong issue na logically, practically, hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on. At mayan, yung mga napangalan ng senator judges ay may tugon ba sa isyong ito? Doon sa online article, Gigi, kabilang sa mga napangalanan na kumbinse para nga daw mabuo yung convict VP Sara Duterte ay si Senators Loren Legarda, Mark at Camille Villar, gayon din ang nakakulong na Senator Jinggoy Estrada. Ang naabutan ko kanina bago magsimula yung sesyon ay si Senator Camille Villar. So sinubukan ko siyang hinga ng komento pero maikli lamang yung kanyang sagot. Pakinggan natin ito, Jiggy. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Parang nawala yung audio. Jiggy, wala pa rin Nawala yung sagot audio. dyan Wait sa muna, issue ha. ni Senator Loren Legarda. Play natin. Naabutan ko kanina bago magsimula yung sesyon Nawala ay si yung Senator audio. Camille Villar. Tanggalin muna natin tapos ibalik ulit para Tinanggi ng bakit nawala yung audio? Teka muna, ha. Senate Impeachment Court na inimpluwensyahan Ayan. ni Presiding Officer Chis May mga options sila gawa. Meaning, hindi raw nila talagang goal ang daming trial dates. G. at mayan, Hindi raw nila talaga gawa. Meaning, ano tungkol dyan. Kaya Wait muna. yung attorney tungkol, liwat kanan o yung sunod-sunod na pagkakalagang gusto nilang makarami ng witnesses na Comment
lang sir. Yung Yan. Ko kanina bago magsimula yung sesyon ay si Senator Camille Villar. So sinubukan ko siyang hinga ng komento pero maikli lamang yung kanyang sagot. Pakinggan natin ito, Jiggy. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may... Ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Yan. Jiggy, wala pa rin sagot dyan sa issue na yan, Senator Loren Legarda, na magtatatlong linggo nang naka-medical leave, kaya hindi siya papasok sa trial at maging sa sesyon ng Senado. Patungkol na yan kay Legarda at Leviste, no? So, dito tayo sa issue ni Cheese Escudero. Ako, sa tingin mo ba maniniwala ako dito? Yan ang tanong ha, na nang-iinganyo itong si Cheese Escudero. Alam nyo, ako nagdududa ako dyan eh. Kasi, bakit umuugong yung balita na yan sa mainstream media? Sa loob ng Senado ha, merong naglilik niyan. 'Di ba? Meron siguro, ako ha, ay posibleng mali ako dito. Pero posible ring totoo na secretly o palihim na ginagawa ito ni Cheese Escudero na nang-iinganyo siya sa mga senador, kapwa niya senador, o malapit niya sa senador. Mainly, yung mga Duterte aligned senator judges, na Bongo, sino pa ba? Amy Marcos, sino pa ba? Kasi, baka, ako lang ha, nagdududa lang ako. Baka takot na rin si Cheese Escudero. Nagdududa ako ha. Pwede akong mali dito. Pero baka lang na pinabantaan itong si Cheese Escudero na mang-iinganyo ka ha. Kasi kung hindi ka mang-iinganyo, baka kasuhan ka namin. Baka may ganun ha. Alam nyo naman kung gaano ka-powerful ang administrasyon ngayon. Di ba? Pero analysis ko lang ito ha. Kasi posible po na natakot si Cheese Escudero at kailangan niya ng sumunod sa kanyang amo. Pwede rin yun. O pwede rin na yung chismis na yan, chismis lang talaga. Hindi totoo. Pwede rin yan ha. Dalawa kasi ang posibleng side of the story patungkol dyan. Kasi po, kung sasabihin nyo, Don Mar, malabo yan na si Cheese Escudero mang-iinganyo ng kapwa niya senador. Hindi po malabo yan. Kasi itong administrasyong Marcos ngayon, desperado silang ma-impeach si BP Sara. Okay? Why are they so desperate? Kasi alam nila malakas si BP Sara sa taong bayan. At kapag hindi ma-impeach si BP Sara dito ha, kapag hindi ma-impeach, delikadong mananalo si BP Sara sa 2028 para sa kanila. Kasi kapag mananalo at magiging presidente si BP Sara sa Pilipinas, good luck sa lahat ng mga buwaya. Kulong silang lahat. Booking silang lahat. Yung ginagawa ni BBM sa tatay ni BP Sara, ewan ko lang kung anong gagawin ni BP Sara. At sabi pa nga ni BP Sara, hindi siya gaganti ha, kundi mananagot ang mga government officials na nang-aapi sa taong bayan. Especially those government officials na nangungulimbat sa pera ng taong bayan. Kaya they are very desperate right now na ma-impeach si BP Sara. Kung hindi man mang-iinganyo si Cheese Escudero, meron yung plan B, plan C sila. Yung itong mga senator judges aligned by the mga Dutertes, unti-unti nila yung kakasuhan. Si Legarda nga halos hindi na umuwi ngayon
kasi may nakaabang na kaso. Si Robin, ililink nila si Robin sa pagtakas raw ni Bato. Oh. Si Bongo, i-align nila dito sa ICC para hulihin. Ang dami pa. Si Cayetano, patungkol doon sa Tarlac na stadium, nung sa SEA Games. Marami silang opsyon. Marami silang opsyon para tanggalin na nila ng tanggalin ang mga senador para pagdating sa botohan, makukuha nila yung 16 votes. Yun lang ang sa akin, yun ang analysis ko. Kayo, ano ang opinion niyo tungkol dito? Ilatag ninyo, ha? Ay nako, ewan ko na lang. Eto, bago natin itong kay Orly Guteza na bumaliktad, unahin muna natin itong kay Malutikia na sinabi niya kung sinong i-endorso ni BBM sa pagkapangulo sa 2028, siguradong talo. Si BBM kasi walang karisma ngayon para mag-endorso ng kandidato. Kasi kung sino ang i-endorso niya, matatalo. Ito po, pakinggan po natin ang analysis po ni Professor Malutikia. Play. Unang-una, walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Ayan, maganda ito ha. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno, Prof? Mark, kita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito ba ang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no? At dito media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail si Mr. Marcos. Simula pa yan nung naging senador, wala siyang coattail. Ano ba yung coattail? Yung coattail, yung hahawak ka lang, kandidato ka, mananalo ka. Magmula ng tumakbo siyang senador, hindi umangat ang kanyang total number of votes nung nagre-elect. In fact, yung base vote ng isang Marcos is roughly around 12 million. Tumaas lang yon ng 15 million nung si Senator Marcos ang tumakbo. So siya mismo, wala siyang coattail. At makikita natin kung i-disaggregate nyo ang data ng 2022, hindi totoo na ang nagpapanalo kay BP Inday ay siya. Ang totoo, si BP Inday ang malaking naitulong para sa kanya manalo. Hindi ba siya ang linigawan? Kung malakas kayo, hindi kayo manliligaw ng... Pero sa sobrang kapraningan ng mga loyalista, sinabi pa nila na si BBM raw ang dahilan kaya nanalo si BP Sara. Binaliktad pa nila. Ganyan sila kapraning. Hindi nila alam na bago pa nagsimula ang 2022, sa survey, si BP Sara, siya na yung number 1 na
magiging presidente ng Pilipinas. Hindi pa nga nag-declare si VP Sara na tatakbo siya nun. O, tandaan mo yan, ha? Tapos sasabihin ni Larry Gadon na, si VP Sara, hindi yan mananalo dahil kay BBM. Tanga! Ang taas ng trust rating ng kanyang tatay na si former President Rodrigo Roa Duterte. Si BBM. Hindi nga manalo-nalo si BBM ni Leni Robredo eh. Di ba? Isang taong taga Mindanao. So, saan mo kukunin yung endorsement? Hindi ko alam. Siguro yung endorsement pwedeng associated sa makinarya, sa COMELEC, sa pondong pampolitikal, itong budget na papasok. Maraming paraan, pero yung actually tatayo ka at endorse ka at immediately ang taong bayan iboboto ka. Sa tingin ko nagkakamali sila dyan sa kanilang pag-a-analyze ng endorsement factor ni Mr. Marcos. Opo. Dito tayo sa impeachment naman, Prof. No? Ano ba ang nakita ninyo sa pinaka-latest na trial kung saan nagkaroon ng hostile witness ang prosecution sa katauhan ng dating disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta po? Well, alam mo, Admar, wala ka masyadong makukuha kay Miss Acosta kasi sinasabi lang niya ano ang nangyari, 'di ba? Ano nangyari? Bakit general? Kasi general ang sinabi na ilagay. Makikita mo sumusunod siya sa utos. Pagkatapos tama rin naman dahil wala naman siyang intelligence know-how. Paano siya maglalagay doon ng specific? So yung specific nanggaling doon sa intelligence officer ni VP. Pangalawan sinabi niya, sinabi sa kanya, encash na, pumunta siya doon, nag-encash siya, linipit niya sa bag. Hindi ako nag-agree ng paggamit ng AI na yon. Kasi, ang 150, no? Magkano nga yung total na una? It's 150, right? Nasa mga ganyan po. Oo, yung 150, yung pinakita nilang AI generated, masyadong ang laki nun. Malaki na yung hugis ng 1,000, malaki pa yung ilinagay mo sa lansan na ganon. So, hindi ako nag-agree doon. Pero, in terms of propaganda, ang laki. Magugulat ang taong bayan, lalo na kung ikaw ay nagbukas ng television mo at ang una mong binuksan, yun, magugulat ka, ganitong kalaki. Ang pangatlo, wala namang sinabi na binulsa ni BP yung pondo. Nagpakatotoo siya na in-encash namin yung pondo tapos linagay namin sa 5 maitim na bag at yun na, binigay na kay security officer si Nolasco, si La Chica. Oo. Ay kung ako rin, kung ikaw rin, kung may ganong kalaking pondo, hindi ba ibibigay mo yun sa security? Hindi ikaw ang hawak nun. Kasi nakakatakot pag nawala yun. Ikaw yung responsible custodian officer. Hindi ko lang gusto yung pananalita ni Ligutan na parang ang pagtatanong tinatakot si Miss Acosta, no? At ang gusto niya conclusion kaagad. Tama lang na nag-oppose yung defense kasi sino ba ang nagsabi sa yung i-encash mo? Sino ba ang nagsabi sa yung ilagay sa bag? Natural yung head of agency. So as SDO, by the name itself, disbursing officer, di ba ang disbursing, nagbibigay ka ng pondo? Disbursing. So kung sinabi ng head of agency sa disbursing officer, ibigay mo kay La Chica, ibibigay mo yon. Anong mali doon? Opo. So parte na Diba? yun ng pag-disburse niya na sinabi niya na ayon naman sa Joint Memorandum Circular bilang disbursement officer, bahagi yun. So tama yung sinabi na ni Acosta po, Prof, na bahagi yun ng kanyang pag-disburse
At sinabi rin niya doon na hindi naman pwede ako yung akyat ng bundok. Wala akong sariling security. Ako Oo. makikipag-usap sa mga taong hihingan ko ng mga information. At saka, Admar, my goodness, if you look at Miss Acosta, she's a very simple lady. Yung demeanor niya, yung pagsasalita niya, yung pagkakanervyos niya, pinagkakatiwalaan siya. Kita natin pinagkakatiwalaan dahil galing Davao, siya yung ginawang SDO, pero every bit of the way, every point of the way, na-explain niya. Na-explain niya kung bakit generalize, na-explain niya kung bakit detalyado, na nag-usap sila, oo, nag-usap sila bago niya ilinagay. So, ito yung as per her knowledge, tama yung ginawa niya. Wala naman nagsabi sa kanyang mali. Opo. Ngayon, ibang klase naman yung kung sasabihin mo, nambulsa ka ba ng pera? Kita naman natin, hindi nila maitanong ng ganon. Hindi rin nila maitanong, nag-iwan ka ba ng pondo kay Vice Presidente? Diba? Kasi makikita mo dun sa pagtatanong nitong lawyer na ito, may pinupunto siya sa dulo. Kaya nga maganda na marinig natin yung defense para mabuo natin yung kwento, no? Yun nga lang, may mga points doon na pwede na sanang hinusgahan na ng presiding officer, pero makikita mo very lenient. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, yan Yun po ang komento po at reaction at opinion nitong si Professor Malutikia. Ilatag nyo lang ang comment ninyo kung may karisma ba si BBM para mag-endorso sa 2028? Ilatag nyo babasahin natin yan. So punta tayo dito sa last balita natin, na ito raw si Orly Guteza ay bumaliktad na. Ito yung balita ito yung nakita ko kanina, yan. Lakihan natin para mabasa natin lahat Okay, ito yun. GMA News exclusive. Basahin ang panibagong affidavit ng dating sundalong si Orly Guteza. Hindi na natin basahin yung affidavit ni Orly Guteza basta't importante alam natin na bumaliktad na siya. Sabi dito, kung saan binawi niya ang nauna niyang salaysay. Meaning to say, sabi niya noon, nagdi-deliver siya ng maletang pera sa mga senador, sa mga personalities like doon sa bahay ni Martin Romualdez, ganyan. Binawi niya, hindi na raw yun totoo. Okay? Kung saan binawi niya ang nauna niyang salaysay na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi rin ito raw si Senator Rodante Marcoleta at si dating Representative o Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng kanyang pagharap sa Senado noong September 2025. Kayo, naniniwala ba kayo dyan? Ako personally, hindi po ako naniniwala dito Ayon pa kasi hindi yun magagawa ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Ayon pa kay Guteza, may kapalit umanong pera at scholarship para sa kanyang mga anak ang kanyang pagharap sa Senado, kung saan babasahin lamang daw niya umano ang inihandang affidavit sa pagdinig. Sinusubukang kunan ng pahayag ng GMA News sina Marcoleta at Defensor. Ako, talagang kung totoo man na bumaliktad itong si Orly Guteza, meron niyang dahilan. Okay? Ang tanong dito ngayon, Don Mar, naniniwala ka ba na sa unang salaysay ni Orly Guteza na nagdi-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Martin Romualdez? Personally in my own opinion, naniniwala po ako. Kasi pagkatapos ng balitang ito na bumaliktad siya, naglabas po ng panibagong ebidensya si Attorney Baligod, kung saan
nandito po ang picture ni Orly Guteza na nag-deliver ng mga mali-malitang pera. At tingnan nyo, si Orly Guteza man yan, yung kalbo na yan, oh, sa likod ng maleta. Sabi dito ni Attorney Baligod, this is 20 minutes ago, ha? Sergeant Orly Guteza was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Zaldico. Hindi makakalusot si Orly Guteza dito. So ganyan na lang ba? Nag-sworn ka tapos babaliktad ka? Hindi yan pwede. Nag-sworn ka na, di ba? Ang tanong ko kay Orly Guteza, kung totoo man na si Orly Guteza, bumaliktad ka Orly Guteza, anong nakain mo? Binayaran ka ba? Magkano ba ang ibinigay sa'yo? O baka tinatakot ka? Di ba? Na itong nakakatakot po talaga itong administrasyon na ito. Kaya kawawa nga yung mga nagsasalita ng katotohanan sa bansang ito, sa administrasyon na ito, gagawa ng paraan. At there are people na madideceive po sa pera. Maaakit sa pera. Hindi ko ginajudge si Orly Guteza, ha? Pero sabi ko sa inyo, itong administrasyon na ito, itong mundo ng politika, at itong bansa nating Pilipinas, pera-pera na lang po ang usapan. Siguro sa kahirapan, kaya mas pinili na lang nila na, sige, babaliktad ako, may pera pa ako, peaceful pa yung buhay ko, hindi ako gigipitin ng administrasyon. Siguro si Guteza, pinili na lang niya na maging tahimik ang kanyang buhay, o baka may banta sa kanyang pamilya na kung hindi ka susunod sa amin, gugurgurin yung pamilya. Baka may ganun, ha? Baka lang. Lang tayo, anong tawag dyan? Nag-speculate lang po tayo na ganyan po ang posibleng mga mangyayari. Ako, personally, ito, hindi naman siguro AI ang picture na yan, no? Tapos i-deny pa yan ni Orly Guteza. Pero lahat ng ito, mainstream media, ano pa naman ito, di ba? Ewan ko lang, ha? Balita pa naman ito. Saka na lang siguro tayo maniniwala kung mismo si Orly Guteza ang magpakita sa media at sabihin niya in front of the camera na bumaliktad ako dahil inutusan lang ako ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Saka na ako maniniwala dyan. Kung anong tawag dyan? Kung siya na siguro mismo ang haharap. Pero sa ngayon, hindi siya makakalusot dito. Mismo nga yung 4 na bumaliktad na 18 ex-Marines. Ano na sila? Brave 40 na sila, ha? Nakakatawa sila ngayon. Kasi bumaliktad sila, pero hindi raw sila tatantanan ng ombudsman. Kung ano yung una nilang salaysay, yun ang pagbabasihan sa kaso na yan. Paano yan ngayon? Ikaw, Orly Guteza, babaliktad ka para siraan si Marcoleta at si Mike Defensor? Malabo yan, nakapag-sworn ka na. Di ba? Nakapag-sworn ka na. Hindi mo pwedeng paglaruan ang sworn statement mo o batas ng Pilipinas. Di ba? Kaya klaro man dito. Klaro dito. Yan yung niya, statement niya. Lakihan natin to para makita natin. Yan, Uy, ano ba yan? Hindi na. Yan na ang pinakamalaki. Pasig City pa yan,
Sinumpa ang salaysay ni Orly Guteza. Hmm. Ang tanong, Don Mar, kung totoo man na binabayaran itong si Orly Guteza, sino naman ang nagbabayad? Kung totoo man, Don Mar, na binabayaran si Orly Guteza na bumaliktad, sino naman ang may gawa niyan? E di syempre, sino pa? Ang administrasyon, si BBM. Kung totoo man ha, ang analysis ko si BBM. Hindi mangyari na si Martin Romualdez ang magbabaya dito kay Orly Guteza para lang bumaliktad. Hindi. Kasi ngayon si BBM at si Martin Romualdez, nagdududa rin ako na hindi na maganda ang kanilang relasyon ngayon. Nagtuturuan na sila. Meron pa namang Brave 14 na hanggang ngayon naninindigan sila kung ano yung kanyang unang sinalaysay ay pinanindigan talaga nila. Yung Brave 18 na naging Brave 14, yung apat na bumaliktad ha, ito lang yung tandaan nyo. Noong nagpakita sila sa Senado, hindi po nakatakip ang kanilang mukha. Nagpapa-interview sila sa mga mainstream media like SMNI at sa Jessica Soho yata yun, no? Nagpa-interview rin sila. Hindi naman sila nakatakip yung mukha. Ngayon na bumaliktad na sila, nagtakip na sila ng mukha. O anong masasabi yun doon? Hiyang-hiya sila sa pagbaliktad nila. Di ba? Ganyan po ka-powerful ang pera. Ganyan po ang ginagamit ngayon ng administrasyon. Pera-pera lang ang usapan. Para hindi magalit ang taong bayan, paulanan nila ng ayuda. Pero ang taong bayan pagod na dyan sa ayuda na yan. Kasi every time na nakatanggap sila ng ayuda, insulto yan sa kanila na para kang nanglilimos sa gobyernong ito. Trabaho ng gobyerno, ang tabang trabaho sana ng gobyerno ay magkaroon po tayo ng matiwasay na buhay na wala nang mahirap. Pero halatang halata sa gobyernong ito, gusto nila mahirap pa rin ang tao. Kasi kapag mahirap pa rin ang tao, gusto nila ang tao umaasa pa rin sa gobyerno. Hihingi pa rin ng tulong ang mga tao sa gobyerno. Alam niyo ba kung bakit? Para makokontrol nila. Kasi natatakot sila na maging mayaman ang taong bayan o kahit man lang middle class kasi wala nang sa kanila. Wala nang makokontrol nila. Tingnan nyo yung ibang bansa ngayon. Switzerland. Ano pa? Ang ganda ng buhay doon. Japan. Ang ganda ng buhay nila doon. Bakit? Matino yung gobyerno. Kahit pang hospital doon, libre lahat. Dito sa atin, kung ma-hospital ka at seryoso yung sakit mo, ikonsidera na lang yung sarili mo na wala ka na sa mundong ito. Gurgor ka na. Kaya nakakatakot po magkasakit dito sa Pilipinas eh. Sa ibang bansa, kung magkasakit ka, libre sa gobyerno lahat eh. Pero dito sa bansang ito, dito sa Pilipinas, kawawa tayo. Kaya nga, kung maalala natin, nung panahon ni Tatay Digong, galit na galit yan sa mga oligarchs. Kasi isa sa mga nagkokontrol sa bansa natin, mga oligarchs. Ang mga oligarchs po, ayaw nila na maging mayaman po ang taong bayan. Gusto nila sila lang ang maging mayaman. Gusto nila hawak nila ang ekonomiya. Ganyan yan eh. Kaya nga sabi ko, sayang yung panahon ni Tatay Digong. Sayang na sayang.
Kayo, ano ang opinion ni dito patungkol sa pagbaliktad ni Orly Gutesa? Ilatag nyo lang ang inyong opinion, reaksyon, para mabasa natin sa comment section. Okay? Like and share! At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!